Sa palasyo ng mga Yaokline, maririnig natin ang boses na nagtatanong kung nagsasabi daw ba siya ng totoo. Sumagot naman ang isang lalaki na sigurado daw siya dito at ngayon daw mismo ay pumunta daw ito sa isang subastahan sa Shatsenjual. At maaring nakarating na rin siya sa mga oras na ito. Makikita naman natin si Ariel na nanggigigil na dito at sinasabing 10 milyong L na daw ang winaldas nito nakaraang taon, at sinasabing gaano kalaking pera naman kaya ang plano niyang wild asin ngayon. Napapakamot na ng ulo si Ariel at sinasabing hindi niya ito mapapatawad kapag may ginawa na naman itong kalokohan. Makikita natin ang magarang sasakyan ni Dekelaye na huminto sa subastahan sa City of Luten Shansenjual. Sa susunod na eksena na ay makikita natin si Dekelaye na naglalakad na sa hallway ng subastahan at sinasabi niyang sa wakas ay mabibili na din niya ang bagay na kanyang hinahanap. Makikita dito ang mga panahon na unang sinubukan ni Dekelaye ng telekinesis. Dito ay kanyang napagtanto na kailangan niya ng isang klase ng metal para pambawi sa kakulangan niya sa kanyang talent. Ang meron lamang siya ngayon ay gawa sa wood steel. Ngunit ito ay pangpanandalian lamang. Ang talagang kailangan niya ay makikita niya sa subastahan na mangyayari ngayong araw. Pagkapasok niya sa VIP waiting room ay makikita niya si Julie na nakaupo sa di kalayuan at ito ay hindi niya inaasahan. Agad naman siyang napansin ni Julie at agad ding tumayo at lumapit sa kanya. Pagkalapit ni Julie ay ito ang unang nagsalita at sinabing sana ay ayos lang siya. At naisip na lamang dito ni Dekelaye na bakit dito pa sila muling nagkita ni Julie. Sa pagpapatuloy naman dito ni Julie, sinasabi niyang nakarinig daw siya ng balita na, ngayon naman daw ay pinatawag niya ang 2 batang mage sa disciplinary committee. Sumagot naman si Dekelaye at sinabing lumang balita na ito, at sinabi din nito na, ano na naman daw ba ito? Pati daw ba ito ay sisisihin pa rin sa kanya? Kita naman ang inis sa ni mukha Julie sa pabalang na sagot ni Dekelaye, ngunit dito ay kailangan niyang ikalma ang kanyang sarili para hindi magkaroon ng eskandalo. Mahinahon namang sumagot si Julie at sinasabi na baguhan lamang daw ang mga ito. At kung pakay daw ba niyang sirain ang mga pangarap ng mga ito at mawala na sila ng pag-asa. Dugtong pa ni Julie na, ang kanyang kasalanan daw ay babalikan siya balang araw. At wag daw niyang ulitin ang pagkakamaling ginawa niya sa kanyang nakaraan. At dito ay sinabi din ni Julie na, ito na daw ang kanyang huling payo na maibibigay. Tila naman nandilim ang paligid ni Dekelaye at hindi siya makapagsalita dahil sa kanyang narinig. Ipinapaliwanag naman dito na ang last advice daw ay ang huling salita ni Julie para kay Dekelaye, na ang kanyang pakay dito ay putulin na ang kanyang ugnayan kay Dekelaye. Sa isip-isip naman ni Dekelaye na buti naman daw at nangyari ito dahil ito rin naman ang kanyang gustong mangyari. Iniisip din niya na kahit pagaano siya kaganda ay hindi daw siya magpapakasal dito dahil hindi pa daw niya ito nararanasan sa kanyang tunay na buhay at dahil din naman sa kanyang kabagalan. Dugtong din ni Dekelaye ay napakaraming banta ng kanyang buhay na nauugnay kay Julie. At kung magkamali daw siya ay maaari pa siyang mamatay sa araw mismo ng kanilang kasal. Dito ay umuko na lamang si Dekelaye at hindi na sumagot pa, sabay din ang talikod dito ni Julie sa kanya. Muli ay iniisip niya na sa pagkakaalam niya sa ugali ni Julie ay hindi pumupunta sa mga ganitong subastahan. Iniisip niya maigi kung ano talaga ang pakay nito. Dito ay tinanong na ni Dekelaye na kung pumunta lang ba siya dito para sabihin sa kanyang ang mga bagay na ito. May halong gigil at galit naman ang mukha ni Julie at sinasabing ang kapal daw ng pagmumukha niya at kahit kailan daw ay hindi daw siya nito hahanapin. At sa huli ay sinabi nito na pumunta daw siya dito dahil may kailangan siya dito, at sinabi niyang seryoso daw na may hinahanap siyang bagay dito. Makikita naman natin dito si Dekelaye na tila natatakot na din at pinapakalma na si Julie at sinasabing naiintindihan naman daw niya. Dugtong pa ni Dekelaye na sabihin lamang daw niya ng isang beses ay maiintindihan niyang agad ito. Dito naman ay natameme na lamang si Julie dahil sa pagbara ni Dekelaye. Ngunit nang tumalikod si Julie at iniisip ni Dekelaye na cute din pala itong si Julie at unang beses daw niya itong nakita na ganyan. Samantalang si Julie naman ay tila hindi pa din matanggap ang pangyayari at sinasabing si Dekelaye daw mismo ang unang hindi nakaintindi. Ngunit dito ay biglang naalarma si Dekelaye. Iniisip niya na kung anong klaseng emosyon daw ang kanyang nararamdaman. Samantalang iniisip lamang daw niya na kung gaano kapanganib ang mapalapit sa kanya. Dito ay iniisip niya na kung naapektuhan na daw ba siya ng emosyon ni Dekelaye. At sinasabi din niya na ingat siya na hindi maapektuhan ang personalidad niya. Nagulat na lamang sila nang may narinig silang panawagan mula sa pamunuan ng subastahan at sinasabing ito ay malapit nang magsimula. Maging sa pagsisimula ng subastahan ay patuloy pa din itong iniisip ni Dekelaye at sinabing hindi daw talaga. Dahil ni hindi man daw siya kinikilig o kinakabahan sa tuwing makikita niya si Julie.
At dito ay ipinakita sa subastahan ang una nilang ipapasubasta. Iniisip ni Dekialayan na kung anong klaseng bagay daw ba ito hanggang sa ito ay buksan na. Sinasabing ito daw ay vase from the east. Habang ipinapaliwanag ng tagabenta kung sino at saan ito ginawa ay iba naman ang nakikita dito ni Dekialayan. May gintong liwanag ang lumalabas dito at ayon sa kanya ay katulad daw ito ng nakita niyang liwanag nung makita niya ang papel ni Eferen, at dahil ito sa kanyang kakayahan na wealthy magnate. Ngunit ang liwanag na ito ay patuloy na lumalakas. Maririnig naman natin ang mga nag-a-auction na mula sa 700,000 ay umabot na sa 1,300,000. Ngunit dito ay may nagbid pa ng 1,500,000. Ngunit sa huli ay nabente din ito sa halagang 2,500,000. At ang nakabili ay walang iba kundi si Dekialayan. Sinasabi niya dito na hindi nawawala ang liwanag ng vase kahit na ang bid dito ay umangat na ng sobrang taas. Ang ibig sabihin lamang daw nito ay mas mataas pa rin ang halaga ng vase kaysa sa bidding price. Patuloy ni Dekialayan na mayroong sapat na laman ang kanyang bangko kaya't hindi naman masama kung pamumuhunan niya ang iba dito. Dito ay makikita natin ang kasalukuyang laman sa bangko ni Dekialayan na at ito ay 205,238,039 na elna. Sa susunod na larawan ay makikita natin ang sunod-sunod na nabili ni Dekialayan. Ang reference ring na nagkakahalaga ng 3,000,000 na elm. Local scissor sa 2,100,000 na elm. At ancient rune necklace na may halagang 4,300,000 elm. At sa pagkakataong ito din ay sinasabing si Dekialayan din ang nakabili sa halagang 5,500,000 na elm. Sinasabi naman ng isang panauhin na binibili na niya ang lahat ng binibenta dito. Ang isa naman ay namukan na siya. Dito naman ay napabuntong hininga na si Julie at sinasabing nakakaawang nilalang. Dahil tila naghahap pa rin daw ito ng atensyon kahit na sa ganitong klaseng lugar. Sinabi din niya na napakalaki ng kanilang pinagkaiba. Hindi siya makapaniwala na magsasayang siya ng napakalaking pera para lamang sa pansariling kapakanan. Dugtong pa ni Julie ay hindi daw niya ito maintindihan na kung bakit daw hindi niya pinapahalagahan ang kagandahan ng pagiging mababang loob at pagiging simple. At sinabi din niya dito na, wala naman na daw siyang paki dito, at ang kanya lamang kailangang makuha ay ang Winter's Fire. At dito ay inilabas na ng taga-benta ang huli nilang gamit. Ayon sa taga-benta, sa pagpapakilala dito, sinasabing marami daw ang naghahanap nito ngunit napaka-imposible daw nitong makita. Sinabi din na isa itong mineral na ginagamit upang makalikha ng mga pinong espada sa kasaysayan ng imperyo. Ito ang tunay na anyo ng mahika. Ang Winter's Fire, o sa ibang tawag ay Snowflare Stone. Sabay namang natulala si Dekialayan at Julie dahil sa pagkamangha dito. Sinasabi naman na ang Snowflare Stone ay isa sa 10 pinakapambihirang metal sa mundong ito. Karaniwan itong ginagamit sa paggawa ng espada at iba pang kagamitang pandigma. Katulad ng pangalan nito, ito ay isang pambihirang bagay na kaya ang parehong init at lamig na enerhiya. At ang tanging bagay na higit pa sa paggawa ng espada ay ang maalamat na mga buto ng dragon. Dito naman ay iniisip ni Dekialayan na ang Snowflare Stone ang pinaka-epektibong kasangkapan na kailangan niyang makuha. At sa isip naman ni Julie ay sinasabi niyang kailangang mapasakamay niya ito. Sa pagsisimula ng bidding ay maririnig natin ang taga-benta na sa 10 million agad ito nagsimula, at ito ay palaki ng palaki hanggang sa umabot ito ng 30 million na gramo elm, na ito pala ay bid ni Julie. Mapupunta na sana sa kanya ang bato nang biglang may nagbid ng 31 million elm. Gulat na gulat siya dito at nasabi na lamang niyang ang number 777 na iyan ay palagi na niyang naririnig ngayong araw. Sinasabi din nito na hindi niya pwedeng hayaan na lamang ang ginagawa niya. At iniisip din na kung bakit daw niya ito ginagawa. Makikita naman natin ang paligsahan ng dalawa sa pagbibid ng item. Dito naman ay sinasabi ng kanyang katabi na gusto daw bilhin ni Dekialayan ang Snowflare Stone na ginagamit para gumawa ng espada. At malamang daw ay ireregalo daw niya ito sa kanyang fiancé. Sa pagpapatuloy ng kanyang katabi ay sinasabing kung ireregalo din daw naman niya ito, bakit hindi na lamang niya hayaang mabili na lamang ito ng kanyang fiancé. Nasabi din niyang tiyak daw na sobra ang pagmamahal nito dito. At napansin naman ito ni Dekialayan at nagtataka sa pinagsasabi ng kanyang katabi. Hanggang sa dito lamang niya nalaman na si Julie pala ang kanyang kakumpetensya sa batong ito. Iniisip ni Dekialayan na kung ang Snowflare Stone daw ang bagay na gustong makuha ni Julie. At kung ito daw ay kunin niya ay tiyak na kamumuhian siya nito. Ngunit, kailangan din niya ang bagay na ito. At sa isip naman ni Julie ay sinasabing ito ang unang pagkakataon na maaari itong mabili sa loob ng 3 taon. At walang nakakaalam kung kailan ito muling makikita upang mabili. Iniisip ni Dekialayan na delikado siya dito, ngunit kanya ding iniisip na kailangan daw niya talaga ito.
Kailangan niyang makuha ang Snowflare Stone.